Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara sa You channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli, ang inyong lingkod, ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol sa kanilang dalawa kay Kim and Paulo Avellino. And para nga po sa gabing ito, ang mainit nating chika ay tungkol po dito sa isang napakalaking usapin ngayon sa social media about sa Kimpawa. Buhay na naman nga po muli ang diwa ng mga Kimpaw fans dahil po dito sa isang magandang balitang ito. But before that, guys, bago natin yan pag-usapan na talakayin, stay tuned lamang po kayo. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang napindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika tungkol sa kanilang dalawa. Basta mga ikinalaman kay Kim and Paulo Avellino, sagot na po natin yan. So ngayong araw, nag-post po si Papi Paulo na kanya pong video na nagwo-workout. So ayan, ang pogi ng Papi Paulo natin. Samantala, si Kimi naman ay napakaganda po sa kanyang red na outfit sa Showtime. So, ayan, napakaganda. Litaw na naman po ang kagandahan ni Kimi and ang lakas maka-Christmas vibes. Anyway, speaking of Kimi, eto guys, dahil alam nyo naman, kandakalat na po ngayon ang mga paninira kay Kim Chu. So, eto basahin lang po natin. Mula mismo sa nakakatrabaho ni Kimi, ang daming nagsasabi na very humble, napakahusay at bait nitong si Kim Chu. Kagaya na lamang po nito. Mula po kay Miss Yula Valdez, when I first learned na makawork ko si Kim Chu sa Love Thy Woman, ang nagtanong-tanong ako kung kamusta ba si Kim katrabaho and as a person. Ang mga sagot na binigay nila ay si Kim, okay siya. Super good vibes. Masayang kasama. Napaka down to earth. Walang yabang sa katawan. O ha, mga nakatrabaho ni Kimi na mismo nagsasabi, tapos sa mga bashers na ni hindi man nga lang po nakasama, even 1 second man lang si Kim Chu, ang lakas makapanghusga. At unti-unti kitang nakilala, tama nga sila, humble, professional, pasensyosa, masayahin kang tao, at palangiti. At ang pinakagusto ko sa'yo ay yung nakakatawa mong tawa na kahit hindi ko alam anong topic nyo, pag narinig kitang tumawa, natatawa rin ako. Humanga naman ako sa'yo kasi madasalin ka rin sa altar nyo. May crucifix, image ni Mama Mary, ni Jesus, at si Buddha. Sigurista. Patunay kung bakit isa ka sa mga visible na magbigay tulong sa mga nangangailangan ngayong panahon ng ECQ. Selfless at generous ka. Napagtapos mo ng pag-aaral ang mga kapatid mo, hindi madalang gawin yon. Ngayon may mga taong binabastos ka, madaling sabihin na huwag mo silang pansinin, alam ko rin ang pakiramdam niyan. Gumagapang ang lamig mula tuhod hanggang paa. Nakakapanghina. Iiyak mo, pagkatapos pahinga ka. Huwag kang mag-alala. Ang totoo, sila ang hindi masaya. Wala kang inaapakang tao. Marami kami nagmamahal sa'yo. Kaya smile, Kimi at Chinita Princess. So medyo na po ito, no? Pero talagang hanggang ngayon ay pa rin angkop pa rin ngayon kay Kimi. Ang dami pa rin po kasing naninira sa kanya. So mga bashers, kayo na hindi pa po nami-meet, nakakasama si Kim Chu even 1 second of your life, ang lakas niyong makapanghusgas sa kanya. Eto pa mula po kay Miss Sasha Padilla. Una kong nakatrabaho si Kim sa pelikulang Paano na Kaya noong 2010. Kimerald fan ako noon kaya laking tuwa ko na makasama sa pelikula. Sa unang pagkakilala ko kay Kim, mabait siya at magalang. Matagal na din kaming magkasama sa ASAP. But I really got to know her better when we worked in a teleserye called The Story of Us.
We shot some scenes in New York and New Jersey and stayed in the same house while filming. Mas lalo pa siyang naging humble and professional kasi wala kang maririnig na reklamo galing sa kanya. Napakagaan niyang katrabaho. Dito ko nakita kung gaano niya kamahal ang trabaho niya at palagi kong naririnig galing sa kanya na ginagawa niya ito para sa pamilya niya. Ngayon naman, magkasama kami ulit sa teleserye na Love Thy Woman. Walang pagbabago sa ugali ni Kim. She's always cheerful on the set. She's still the girl I first met. Mabait, dedicated, magalang, professional, napaka down to earth ni Kim. Kaya mahal ko siya. Na-witness ko kung gaano niya bigyan ng time ang mga fans niya. Kim, alam ko na madasalin ka kaya kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, have faith in Him and please know that I love you and I'm here for you. So, ayan na. Nabanggit din dito yung mga fans. Talaga naman, lagi pong may time si Kimi sa kanyang mga fans kaya pinagpapala po siya at overflowing yung pagmamahal din na natatanggap ni Kimi pabalik sa kanya. Katunayan niya marami pa, meron pa tayong mga nakita pong mula sa mga nakatrabaho na ni Kim Chiu na mga veteranong artista pa man din na hindi naman po magsisinungaling ang mga yan at pare-pareha sila ng sinasabi kay Kimi. So, isa lang naman yung point para doon sa mga bashers, lalo na ngayon, si Kim na naman po ay pinuputakte na naman po ng pangbabatikos dahil lamang sa hindi po napansin na nagpansinan si Kim and Catherine. Grabe ang bangayan ngayon guys. Sabi ko nga sa inyo, lumaki ng lumaki yung issue. Grabe yun. Grabe siya. Si Kimi pa ngayon ang isnabera, lumalabas na isnabera tapos sinasabi nga na nauna pa daw si Catherine, magka-international award, etc. Minamaliit na ngayon si Kim Chiu. Grabe lang. So, hindi ako natutuwa sa mga nangyayari. So, guys, kung maaari, tayo na lang din po ang tumapos nito. I mean, mabawasan, tigilan na lamang din yung pananagot sa kanila para matapos na po ito. Kasi ako po yung nasasaktan, tayo rin po yung masasaktan tuwing minamalit, binabastos nila si Kim Chiu. Samantala, dumako naman tayo guys ngayon dito sa KNB 11/5/2024 na invitations na natanggap po ng mga celebrities. Ayan, grabe guys. Wedding of the year daw ito. So, in grandeng kasalan talaga. Although may nababasa akong kalokohan daw dahil meron ba naman daw magkiklaim ng wedding of the year ganyan. Ngunit subalit datapwat, ang mga fans, ang mga tao sa social media ay panay na po ang hula kung sino po itong ikakasal na ito. Kung saan ay tinagurian nga pong biggest wedding of the year. Grabehan! So, may nababasa ko na si Kim and Paulo na ito. Kasi 'di ba, itong si Ogie Diaz ay mayroon pong hindi daw niya alam kung saan ikakasal ang Kim Pao. Gustong magpakasal ng Kim Pao. Ay, grabe yun. 'Di ba dun po sa sa nakaraan niyang vlog na pinag-usapan natin nga dito sa atin pong channel. May pa ganun siya. Tapos ito, may pa biggest wedding of the year. Ay, ama ka na. Charot. Marami nagsasabi na Kim and Brandon, which is, what's wrong with Secretary Kim? Kagaya nga nito. Ano ka ba, Mia? Si Sec Kim and Brandon yan. Biggest wedding of the year kasi marami na silang ipon nung nag-stay sila sa Korea. Pa-joke lang naman po ito. Pero alam niyo ba sa Facebook, ang dami ding nagsasabi nga na Kim and Paulo ito. Kim Pao na attach. And ayun nga, Kim and Brandon daw, kaya KNB. Ay grabe yan talaga.
Lalo na't ito pong si Ann Curtis din, syempre, ka-host po ni Kim Chiu sa Showtime, nakatanggap din ng invitation. Kaya naman guys, iniisip po ng marami na Kim Pao na attach siya. Kaya marami po ang masaya. Nakalagay kasi dito kay, nakalagay dito kay Anne is, mayroon na namang isang ikakasal. Ano ba yung pinakang nakalagay sa caption? Someone's getting married. Ayan guys. Oh ha, ayaw nilang pangalanan pa kasi. Kaya eto na nakakapatuloy yung mga fans. Anyway, meron naman ako nakita. Baka naman daw po si Doktora Beke Velo po ito. Ko and Belo. Yun pong KNB. Kagaya nito, sabi rito, Ko and Belo vows renewal. Pwede rin naman. So, hindi lang ako sure dun sa ilan pong mga nakatanggap ng invitation kung Bello Beauties, Bello Babies din. Si Gabby Garcia parang po. So, malaman natin yan. Malalaman din naman natin yan. Pero, kung tayong tatanungin, sana naman nga Kim Pao na, uy. So, kayo ba guys, anong inyong masasay patungkol dito? Paki-comment ka lang po dyan sa baba. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat!